Kaya po kasi ako kasi pag lagi ko natatandaan ang krus ng Kalbaryo, doon po kasi ako nagbago eh. Alam niyo, anak na ako ng pastor, pero buhay ko hindi para ako hindi anak ng pastor. Pero alam niyo, nung nalaman ko yung totoong katotohanan at yung event, hindi to storya, nangyari talaga to. Yung nangyari sa krus ng Kalbaryo ay totoo. Nakita niyo, may krus ako dito, sample, oh. Siguro yung iba sa inyo aba, ba't naka-krus? Parang bastos naman niya. Hindi po ito kabastusan. Ang krus ay krus. Ang ibig sabihin ng krus ay dito papakuin yung makasalanan, yung may ginawang kahihiyan, lahat na lang ng karumal-dumal na ginawa mo, dito ka ilalagay. Pero isang araw, may isang taong dumating dito sa mundo na nilagay dyan sa krus ng Kalbaryo, na walang kasalanan, walang bahid ng kung karumal-dumal, pero pinako pa rin siya. Kaya po ako medyo emotional pagdating sa cross. Ang laki kasi ng utang na loob natin kay Lord. Pinadala niya ang anak niya si Jesus Christ. Tapos kung ano-anong pinagagagawa ko sa buhay ko. Alam niyo kung minsan, nare-realize ko kasi, alam kong bayad na yung kasalanan ko eh. Minsan, makakalusot ako eh. Minsan yung pag-iisip ko, makakalusot. Hindi naman niya malalaman yon. Sa langit na lang tayo magkakaalaman. Eh, hindi ko na maalam kung kailan yun. Kaya gawa ka ng hindi maganda. Panay panakit mo ng sa kapwa mo. Panay yung pagnakaw mo. Pero isang tao, ang pinako sa krus na, alam nyo, ako dapat ang nandito eh. Buti na lang hindi ako kaya nito. Ako dapat ang pinako dito. Samahan nyo naman ako, dapat kayo din. Pero hindi nangyari yun. Alam nyo kung bakit? Ito ang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Simula nung baby siya, naramdaman nyo na yung pag-ibig? Hindi naman siya pinanganak sa kaharian. Pinanganak siya sa sabsaban. Tapos ang tawag sa kanya, hari ng mga hari. Tapos nung paglaki niya, naging siya? Naging templo. Nung bata siya. Tapos nung paglaki-laki niya, naging trabaho niya? Karpintero. Tapos siya yung hari ng mga hari? Paano ka makukumbinsi? Nang hari ng mga hari, hindi pinanganak sa kaharian. Wala man siyang magandang tsupon. Kaya minsan, mahirap ikwento ang ebanghelyo eh. Kasi sasabihin mo, ililigtas ka. Sino magliligtas sa akin? Yung pinako sa krus? Siya nga walang nagawa eh. Yun ang akala nyo. Kasi, ang nasa isip natin ay simbolo ng krus. Akala natin yung krus ang nagligtas sa atin. Ang nasa isip natin, nung una, akala natin ang nagligtas yung mabigat na kahoy. Hindi natin naiisip, ang nagligtas sa akin ay yung pinakong tao dun sa krus. Kaya kung isipin ko yung mga ginagawa ko nun, napakawalang iya. Sorry for the word, live, sorry po. Wala sa kalingkingan na ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya sa iyo at sa akin. Ni katiting, hindi natin, sinusubukan nating pantayan. Totoo to. Sinusubukan natin pantayan yung ginawa ni Jesus para makalusot ka lang. Nag-a-attend tayo sa church
We pray, give praise to Him. Masyado kang mabait. Sa sobrang bait mo, hindi ka na gumagalaw. Sa sobrang bait mo, nag-iiwas kang magsalita. Pero hindi yan ang pinakita sa atin ni Jesus. Si Jesus, simula nung nagkaroon na ng kaalaman, baby pa lang, inofferan na siya ng mga magagandang regalo sa sabsaban. Hanggang nung lumaki na siya, binigyan siya ng talent, miracles, to do signs and wonders. Anong reaction ng tao? Crucify Him. Crucify Him. Lahat na ng kabaitan pinakita ni Jesus, crucify Him. Kaya ako po nilagay itong cross na to, para malaman niyo na hindi ang kapangyarihan ng Diyos nakukuha sa krus. Dumaan lang sa krus yung taong may kapangyarihan. The strength through the cross. The cross is not just a symbol of suffering. It is the greatest picture of love and divine strength. Ngayon tong krus na walang lamang tao, praise the Lord. Kasi baka kung may tao dito, mag-aalet sa atin, Hindi ko na nilagyan ng tao. Pero pinapaalala lang sa atin na merong isang araw, and that was a Friday, na merong taong sumabit dito sa krus na Kalbaryo na walang ginawang kasalanan. Walang bahid. Ni katiting siguro kahit nag-isip siya ng masama, wala. Kaso nung binabasa ko, di ba nagalit siya dun sa marketplace? Binastos naman niya yung lugar eh. Yung mga tao binastos. At saka yung pagkakagalit niya dun, maayos na pagkakagalit. Ba, maraming natuwa. Meron palang maayos na pagkakagalit. Pwede pala yun. Slow to anger. Tama lang yung ginawa ni Jesus nun. Nung tinaob niya yung mga mesang sa mga merchant, yung mga nagbebenta doon sa harap ng simbahan, kabastusan. Pero bukod doon, wala po siyang ginawang masama. Kaya lang, meron pa rin tayong pagdududa. Minsan sa puso natin, pag may nangyaring hindi maganda sa atin at hindi lang nasunod, sinong unang sinisisi mo? Yung krus ba? Biglang naging si Jesus di ba? Pero pag maayos yung maayos yung lakad mo, maayos yung buhay mo, nagpapasalamat ka sa krus, baliktad. Wala na ang krus. Isang beses lang ginamit to. Ang kapangyarihan, lumabas doon sa libingan, sa tomb. Isang araw may mga anghel na nandun. Sinabi nila, wala na dito si Jesus. Siya'y nabuhay ng muli. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang kapangyarihan, the strength through the... Ito po yung ating series ngayong April, Strength through the Cross. What looked like defeat, kasi ang krus, mukha bang tagumpay ang krus? Mukha bang tagumpay? Alam mo nga sinasabit ka dito. What looked like defeat became the doorway to power, redemption, and new life. Kaya tignan niyo yung sarili ninyo. Kilala niyo na ba talaga si Jesus Christ? Congratulations pala dun sa mga nag-power filled kahapon. Palapakan natin sa nagbaptism. Alam niyo, yung ginawa niyo kahapon, tuwang-tuwa si Jesus. Dahil nalaman niyo kung ano yung nangyari sa Kanya.
Dahil nalaman nyo ngayon kung anong katotohanan. Huwag nyo nang balikan yung dati nyong buhay. Nagbaptism tayo. Wala na, nasa Manila Bay na yung tubig na yun. Pinlash na natin. Bitawan nyo na yung lumang buhay nyo. Huwag nyo nang babalikan, ha? Gumawa kayo ng bagong history. History na kasama si Lord. Hindi corny ang pagiging Kristiyano. Hindi nga to religion eh. This is a close relationship with Jesus Christ. At pag may close relationship ka with Jesus Christ, alam mo, mas maganda kasi meron kang freedom. May kalayaan kang gawin ng gusto mo. Pero, yung gusto mo, dapat nakaka-glorify kay Lord. Huwag mo na balikan yung krus. May gumawa na yan para sa iyo eh. Tapos hindi mo magagawa yun. Hindi mo kaya. Mas radyo ka lang. Mapuputol yung mic mo, pero okay lang, problema. Hello? Hello? Okay. John 13:15. I have set you an example. Listen to this. Buhay pa si Jesus dito. This is the part of His Last Supper. I have set you an example that you should do as I have done for you. Etong verse na to, buhay pa si Jesus, pinakita niya sa kanyang disciples sa Last Supper, hinugasan niya yung mga paan ng mga disciples niya. Pinapakita lang dito ni Jesus, humility. Sa buong Bible, sa simulat sa Paul, humility ang pinapakita sa atin. Pag-ibig, humility. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka na kasi maging unhumility. Sige na nga, huwag ka na mayabang kasi. Kapatid, huwag ka nang mayabang. Si Barnabas yun. Humble yourself. Yun yung pinapakita sa atin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kita nyo ang krus, hindi aksidenteng paganyan. Pinako ang kamay, pinako ang paa. Pinakita yung buong katawan mo. Buti na lang nasa healthy si Jesus, ano? O sige, imagine niyo na kung ako yon. Dami namang. O isipin nyo kung kayo yon. Kaya nyo? Kaya itong kahoy na to represents na one Friday, someone got crucified on this cross. May pako dito, may pako doon. Actually, nung bago ako magpunta dito, nanonood ako ng documentary. Pinag-aawayan nila kung paano pinako si Jesus eh. Totoo. May pakong ganyan, tapos sabi yung paa, sa gilid daw pinako. Dito daw pinako. Tapos yung thorns, ganyan kalaki yung crown. Kasi iba yung description sa Bible. Pero itong mga researchers na to, pinag-aralan nila yung paano magparusa. Kasi ang krus na to, ito yung nagpaparusa sa mga masasamang tao eh. Hindi naman to meant for Jesus talaga eh. Meant ito to sa mga traidor, sa mga nangangalunya, sa mga tao nagnanakaw, noong unang panahon. Ito ang death penalty nila. Papahiyain ka sa kamatayan mo. Natandaan nyo, may katabi si Jesus. May katabi si Jesus, di ba? May dalawa siyang magnanakaw na katabi. Yung isang magnanakaw, kinukutsa pa si Jesus. Kung ikaw talaga si Jesus at ikaw ang hari, ligtas mo kami ngayon. Hindi mo naman kaya, nakapako ka din. Joshua version yun na, huwag na ka na yan. Sinabi, Jesus, naniniwala ako sa'yo, sasama ako sa'yo. Ano sinabi ni Jesus? Simula ngayon, kasama ka na. Pero itong magnanakaw na to, hindi naman nag-water baptism. Hindi naman nag-power-filled. Wala naman nag-care group sa kanya. Hindi siya nag-4 books. Anong ginawa niya? Naniwala na siya.
na siya ang magliligtas sa katawan. Yun lang ang kailangan. Maniwala ka hanggang sa huli. Pero tayo, very confident tayo eh. Kasama ako doon. Di ba alam ko na, uy, laba ko ni Jesus. Sige na. Alam mo, kasi laba ko ni Jesus. Gagawin ko ito. Sa trabaho ko, gaganyan. Kaya lang hindi mo nare-realize. Mas mataas ka pa kay Jesus. Pero pagka nagkasabit-sabit ka, ang hahanapin mo hindi si Jesus eh. Yung cross. Yun ang religion. Tandaan nyo. Ang religion, pagka sumabit ka, ang hinahanap di si Jesus eh. Hinahanap yung krus. Ba't hinahanapin yung krus? Eh, ito nga yung nagpahiya kay Jesus. Ang hahanapin mo, yung taong pinako dito na nabuhay ng muli. And that is Jesus Christ. Now, strength to the cross. Number 1. Strength through the cross. The cross is not just a symbol of suffering. It's a great picture of love and divine strength. What looked like defeat became the doorway of redemption and a new life. So, number 1, strength in surrender. Strength in surrender. Hindi sabihin nag-surrender ka, mahina ka. Ibig sabihin, kahit hindi mo na kaya, pipilitin mo. Asan ang humility doon? Pag hindi mo na kaya, ibigay mo na kay Lord. Pero tingnan mo yung pag-ibig ni Lord. Oh. Binibigyan ka pa rin ng chance na kung kaya mo. Pero alam ni Jesus na hindi mo kaya eh. Pinipilit mo eh. Ako to, akong successful, ako yaman, ako ganito. Sa tingin mo, pag harap mo kay Jesus, masasabi mo yan? Bakit ka napunta sa langit, kapatid? Eh, siyempre, ang galing ng mga pinagagawa ko sa mundo eh. Ako lahat yun, Jesus. Saka wala akong ginawang masama. Lahat maayos. Good works won't put you to heaven. Anong sa heaven? Yung puso mong naniniwala sa Kanya. Humility first. Love, humility. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Saan ang humility? Hello? Love your neighbor. Humility yun. Tingnan mo yung katabi mo, kaya mo bang mahalin yan hanggang mamayang hapon? Hapon yan! Tingnan mo sa kabila. Yung kabilang yan, kaya mo bang mahalin hanggang mamayang 8:00 ng gabi? Humility. Paglabas mo ba dito, kaya mo ba siyang bilan ng mga treats galing sa yung benta nila doon? Bilan? Kaya nyo bang tanggalin yung paputol-putol, Mang Mario? Mag-mic na lang ba ako? Okay daw. Sige, wag na. Si Mang Mario kaya, kasi kaya na. Strength in surrender. At the cross, listen. At the cross, Jesus showed that true strength is found in surrendering to God's will. Now, the freedom that God gave us, He doesn't deny it. May freedom ka, kapatid. May freedom ka. Gawin mo yung gusto mong gawin. Pero pag di mo na kaya, punta ka sa akin. Eh, bakit ka pa patatagalin? Di magpunta na ako sa iyo, Lord. Ba't patatagalin ko pa? Yung agony, magkakaroon pa ako ng palaisipin. Eh, didiretso na ako kay Lord. Lord, let your will be done. Gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay ko, Lord. Matik! Pero may free will pa rin. Krus. Kita niyo itong krus na to? Kasama sa free will to. Itong kahoy na to.
Kaya lang, nung oras na yan, ang sakit ng free will na to. Pinako ka eh. Gusto niyo ba yun? Hindi natin mararanasan yun, mga kapatid. Si Jesus na ang gumawa nun para sa'yo. Basta malaya ka lang. Luke 22:42. Father, if you are willing, take this. Eto na po. Pinakamagandang nabasa ko dito. Si Jesus na to at ang kanyang ama nag-uusap. Father, if you are willing to take this cup from me, it means his life. Cup. Yet, not my will, but yours be done. Lord, yung buhay ko, kayong bahala. Use me. That's what he's saying. Si Jesus to, ha? Lord, use me. Sa trabaho natin, Lord, use me. Sa eskwelahan, Lord, use me. Pagising mo sa umaga, Lord, let your will be done in my life. Kayo na pong bahala. Alam nyo, buong linggo ako nagkakaroon ng parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Siguro sa weight ko na rin. Okay, wala nag-react. Pero grabe ang pinaanan ko ngayong linggo. Siguro kasi ito yung preaching. Hindi ko alam. Pero every time I feel my spirit is heavy, may struggle, I always tell to the Lord, Lord, let your will be done. Hindi ko kaya to eh. Tao lang ako eh. Pogi lang, yun ang laban ko dito. Yun lang. Pero besides that, wala na. Hindi ko kakayanin mag-isa to. You know, kahit yung sa preaching mo, kahit sa pag-share mo, ay pati yung may issue. Sabi ko, wala naman akong galing dito eh. Ginagamit lang ako ni Lord. Ngayon, itong message itong binibigay sa akin ni Lord, sa Kanya galing to. I'm just sharing to you what the Lord and Joshua, kung ano yung napag-agrihan namin. I'm sharing it to you. Kaya napansin nyo, meron tayong mga series. Dikit yan sa battle cry natin. Saktong-sakto nga eh. Sa bawat pighati, sa bawat downness mo, may bago tayong word downness. Pag dinikit nyo yun, downy. Baka mas madimanda. So, downness. Sa bawat down ng buhay nyo, you have to rise in peace with God's power. At anong God's power? Yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Yung nangyari, hindi sinabi yung krus Yung nangyari. Kasi pagkatapos ng krus, meron pang libingan eh. At doon sa libingan, nabuhay ng muli ang ating Panginoong Hesus Kristo. Doon nangyari ang lahat. Doon nagsimula ang lahat. Even in pain, surrender produces purpose. Kahit si Jesus nag-surrender Si Jesus, surrender siya sa Ama niya. Lord, kunin mo na tong cup na to. If it's your will, take it from me. Si Jesus na to. Paano kung tayo pa? Mahal niya ba si Jesus? Masaya ba kahit nangyari yung nangyari? Baka iba sa inyo kasi, grabe naman, namatay si Jesus. Ba't hindi na lang siya tumawag ng mga anghel at pinatay na yung mga tao doon, mga sa sinago, mga... Bakit nga ba? You tell me. Hindi yun ang ating destiny. It had to happen. Sabi mo, it had to happen. Kasi kung hindi nangyari to, wala tayo dito ngayon. Kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, at kung ano yung nangyari, at hindi siya nabuhay na muli, wala ka ngayong katabi. Wala ngayon tayong ruby chairs na nandito.
Wala tayong spotlight na biglang nagkailaw. Hindi mangyayari ito ngayon. Hindi mangyayari siguro yung mga nangyari nung bago siya. It had to happen. You know why? Just for you and me to be free. Na-appreciate you si Jesus? Number 2, strength in sacrifice. Ano yung number 1? Strength in? When you surrender, it's sacrifice. Kasi hindi na ikaw eh. Binigay mo yung buhay mo. Di ba? Kumbaga sa isang team, may isang magsasakripisyo para manalo. Pag ako, wala. Sa isang team, meron kailangan isang mag-sacrifice. Sa chess, kailangan may mag-sacrifice na pawn or bishop. Sa buhay natin, may sakripisyo. Di pwedeng lahat okay. Okay in a sense na because it gives glory to God. Okay. Pero you have to... Actually, ito ang sacrifice na okay eh. Pero yung word na sacrifice, di ba, parang hirap naman, no? Magsasakripisyo pa. Sarap-sarap na ng buhay ko. Nakuha ko na yung ganito. Kontento na ako sa pinagagagawa ko sa buhay ko. Doon ka mag-sacrifice. For God's glory. And not for you. You give glory to God. The sacrifice means you're giving your life to Him. Lahat ng wants and needs mo, Kanya na. Lahat ng collection mo sa buhay, Kanya na. To give Him glory. Strength in sacrifice. The cross reminds us that sacrifice leads to transformation. Jesus gave His life so we could gain eternal life. So one must die for you to live. At hindi na naulit yun. One time only. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, para sa buhay mo yun. Eternal life. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, will not, but have. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay eternal life mo. Naniniwala ba kayo sa pagkamatay ni Jesus? Huwag nyo na gawing storya to. True to life to. Ang tawag dito, event. Event. Ilabas mo lahat. Event. Event. Pwede rin. Romans 5:6-8. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. That was us before. We were ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Through for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we're still sinners, Christ died for you and for me. Someone died for you, and that someone is Jesus Christ. Say, Jesus Christ, thank you for your death. Say, Jesus Christ, thank you for dying for me. Make it serious. Ngayon, Lord, say, Lord, Jesus Christ, thank you for dying for me. Your sacrifice for God is never wasted. There are seeds of breakthrough. Tandaan niyo po,
Yung nangyari sa krus ng Kalbaryo, para sa iyo yun. At hindi nagtatapos doon. Doon pa lang nagsimula ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig sa iyo, wala ka ng kasalanan. Ba't pa nagkakasala pa rin ako ngayon? Nag-altar call tayo, ganyan. Ito po ang sagot dyan. Sinabi di ba ni Jesus na He took away all our sins and death. Totoo yun. Kaya lang, marami na naman tayong natutunan sa mundo. Pinigilan ka ba ni Jesus? Pinigilan ka ba ni Jesus nung unang tikimbon doon sa insenso ng impyerno? Pinigilan ka ba ni Jesus nung nanginginig yung malamig na bote? Na alam mong hindi maganda ang mangyayari sa'yo? Pagka nakalimang case ka? Pinigilan ka ba ni Jesus? Pinigilan ka ba ni Jesus pumasok doon sa kwarto na may na Pinigilan ka ba doon ni Jesus? Pinigilan ka ba ni Jesus nung sinabing huwag tumawid, tapos tumawid ka pa rin? Sinabing huwag galawin? Curious lang. Pinigilan ka ba ni Jesus? Saan ang power doon? Sasabihin mo, nabayaran na yung kasalanan ko. Dami mo kasi alam eh. Minsan mas pa tayo kay Jesus. Minsan, may judgment. Ako din, minsan din. Kaya tayo napupunta sa dilim, nagsawa. Nagsasawa. Kaya pa? Meron pa? Okay pa? Sige, okay pa. Love you, Mang Maria. Galit ka ba kay Jesus? Di naman. Okay. Kaya ito mga nangyayari sa atin, this is freedom. That's the love of God. Gusto ni Jesus, alam mo din yung lugar mo. How can you give Him glory kung lagi kang iniisip mo? Kaya bawat galaw natin, you have to give Him glory. Bawat hininga natin, give Him glory. Bawat lakad natin, give Him glory. Bawat sasayaw natin, mga ganun-ganon, give Him glory. Lahat ng kinakanta natin, give Him glory. That's what He meant na I already paid your sin. Yung nangyari sa event na yun, bayad na ang kasalanan mo. Huwag mo na lang abusuhin. Bayad na eh. Magkaroon ka ng kapangyarihan to surrender everything to the Lord. Surrender your life. Surrender your family. Sa pamilya ba, sinong number one? Si Mrs. o si Lord? Parang ang lungkot ng pagkakasagot nun ah. Sa pamilya, sinong number one? Si Mr. o si Lord? Wow, bakit ganun ang lakas? Yung mga haters dito, mga kalalakihan. Ganun talaga mga girls, lagi sila tama, okay? Sa pamilya, sino ang number one? Dapat sa pamilya, God first, number one. Tapos sunod si Mrs. Hindi mawawala yun. Pero wag mo nang tawaging number two, baka magkalituhan. Nagkikwentuhan kayo, sino number one sa'yo? Eh, siyempre, bago mag-number two, si Lord. O baka confusion na. Ang number one sa buhay natin, si Lord. Alam mo, yun yung natututunan ko sa buhay ko ngayon. Promise, simula na nag-PTC ako, tinutuloy ko bumabad kay Lord. At lagi kong, actually, eto may sabihin ako sa inyo, nahihirapan ako. Wala na ako sa dilim. Lumayo na ako sa dilim. Mahalin niyo na ako, ha? Yung mga pinagagawa ko na nun, wala na, zero. Zero. Except kain na lang ng konting kalusugan. Pero alam nyo, sa bawat araw, pagising ko sa umaga, sa kada gising ko, sasabihin ko lagi kay Lord, let your will be done. Wala naman akong karapatan mabuhay dito sa mundo eh.
Kasi Lord, ikaw naman ang pumayag na nandito ako. Kumpleto man or hindi, or sumobra. Si Lord, ang may gawa kay Adam and Eve kung saan tayo nagsimula. Isang scientist, isang chemist, ako na-explain yun. Si Lord naman ang may kagagawan, bakit nandito tayo ngayon eh? Bakit gumawa si Lord ng pilay? Gumawa si Lord ng bingi? Gumawa si Lord ng bulag? Si Lord ka ba? Di sa Kanya mo'y tanong. May purpose si Lord, bakit Kanya pinayagan dito sa mundo? Ngayon, kung gusto mo malaman yung buo, mag-concentrate ka, kusapin mo siya. Tanong mo kay Lord, bakit may ganito, bakit may ganyan? Ang importante, may connection ka kay Lord. Your personal relationship. Doon tayo muhugot ng lakas. Surrender. Surrender to Lord. Taas nyo ang kamay nyo. Minsan, pagtaas ng kamay, nahirapan pa tayo eh. Surrender ka na kay Lord. Taas mo yung kamay mo kahit nakaupo. Lord, I surrender. Deeply, truly, I love you, Lord. I surrender. Taas yung kamay nyo. Ang hindi magtaas ng kamay, nakababa pa. Amen. Thank you, Lord. Your sacrifice for God are... Wala na talaga. Okay. Last na, Mang Mario, huwag mo muna ipatay. Nagbayad naman tayo, di ba? Maririmata na. Ayaman na. Okay. Your sacrifice for God are never wasted. They are seeds of breakthrough. Through every sacrifice, God is working something powerful in you and in me and through me. Amen. Number 3, the last one. Strength for daily living. Sa araw-araw natin pinagkabuhay, may isang taong namatay para ka lang mabuhay. Lagi niyong tatandaan yon. Isa lang ang gumawa nun at hindi na mauulit na muli. One time only. One time only. Ang judgment, one time only din. Kaya ako nagtataka kayo, pupunta pa ako sa heaven? Pupunta pa ako sa heaven? Pupunta pa ako sa heaven? One time only. Ang judgment, one time only din. Kaya huwag ka namang husga ng kapatid mo. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid ko, sorry na. I didn't mean to judge you because may judgment day. One time only. At hindi natin alam kung kailan yun. Yun ang maganda yun. Kasi lagi kang handa. Kung ayaw mo na huhusgahan ka, mag-practice ka na. Siguro gawa ka ng isang grupo mo. Uy, kagrupo, husgahan niyo ako para masanay na ako. Kasi yun ang pinaka-ayaw na ayaw natin ginagawa sa atin, di ba? Hinuhusgahan ka. Hindi mo namang ginagawa, ikaw ang may kasalanan. Nalugi si ganito, nananahimik ka, ikaw ang may kasalanan. Puro na lang paghuhusga ginagawa ng tao. Ano ginawa kay Jesus bago siya pinako sa krus? Hinusgahan siya. Ginawa niya to. Masama siya. Sinabi siya ang Misaya. Ganyan-ganyan. Wala namang ginawang masama kay Jesus kung nag-share ng pag-ibig sa mga tao. Pero ano nangyari sa kanya? Dinuraan siya. Hinagupit siya. Ginad siya. Pinapili pa kung si Barnabas o siya. Si Barnabas na mamatay tao o si Jesus? Anong pinili ng tao? Si Jesus. Crucify Him. Naghugas na nga ng kamay si Pilate. Wala na akong kinalaman dito. Yung dugo niya nasa sa inyo na yan. Ano sinabi pa rin ng tao? Crucify Him. Diba? Crucify Him. Kay Barnabas, pakawalan na natin yan. Yung masamang tao, nakakawala. Si Jesus, na walang ginawa, crucify Him.
Naramdaman niyo na ba sa buhay niyo yan? Nananahimik ka, nakaupo ka na nakaganyan. Hindi ko nga alam kung gising ka o tulog. Tapos bigla ka nalang huhusgahan. Ay, alam mong si Pastor Joshua, ano yan? Hindi ko nga naintindihan yung paghuhusga mo, pero parang nasaktan ako. Saka yung si Pastor Joshua, wala namang ginawa nga na yan. Pag-iimbita yan, wala mag-iimbita sa kayo. Totoo. Bakit ko naman i-justify sarili ko kung yan nakikita mo sa akin? Totoo, wala siguro. Wala akong kwenta kung wala si Lord. Wala akong halaga kung wala si Lord. Tao lang ako. I'm enjoying my life because I give glory to the Lord. Husgahan mo na ako, magsawa ka, pupunta ka rin sa heaven. Kukunin ka din ni Lord someday. Pero sa ngayon, I'm doing my work. I'm doing what God is telling me to do. Sa simbahan na to, hindi naman tayo pagalingan eh. Yung iba nga sa inyo, humihilik na eh. Ibig sabihin, may ginagawa akong maganda. Nare-relax ko kayo. So, peace be with you and to you. Pagising mo, giving na, handa mo na yung envelope mo. Wala ako kung wala si Lord. I'm just a vessel na inassign ni Lord. Ngayon, if I'm not effective, if I'm not efficient, if I'm blah, 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 tanggalin ako ni Lord. No problem. Palitan si Tita Linda. Kaya at that cross, judgment was made. At this cross, pain was made. Yung suffering na hindi mo ma-explain. At this cross, death. At this cross, judgment is number one. Pero remember, this is just a cross, and it's not Jesus. Remember, the one who was crucified on that cross rose again after 3 days and gave life and our freedom back. Kaya mga kapatid, itong mensahe ng cross ay power. Itong mensahe ng cross sa araw-araw nating pagkabuhay. In Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith. And the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pwede ba i-declare natin to, sabihin mo, Christ lives in me, and His strength carries me through every challenges. The cross was not the end. It was the turning point. It was the day sin and death were defeated. Thank you, Jesus. Pasalamat kayo kay Lord. Ibang klase si Lord. Alam nyo nga eh, ang isa ko lang imagine, when I was, nung pinag-aaralan ko tong strength cross, nung una ko iniisip, ang kapangyarihan, di ba tayo mga Pilipino, very symbolic tayo, mahilig tayo sa mga symbol, sa mga keychain, mga ganyan. Alam mo, ang cross, lagi natin ginagamit. Di ba? Pag natatakot ka, pag malungkot ka, pero ang ibig sabihin ng cross is shame. It's blame. It's death. Crucifixion. No, bakit natin ginagamit? Minsan may tao pa nga eh.
Naalala ko, sinasabi ng tatay ko noon. Kasi tinatanong ko noon, kasi nag-Catholic school ako, ayan, dinajudge na naman ako. Hindi na po, Christian na po. Nung pinasok po nila ako sa malapit na sa bahay, nag-Catholic school ako for grade 1. Di ko na sabihin sa Olops. So, nung pinasok doon ko naranasan yung merong rosaryo, may cross, may Mary, no judgment. Kinikwento ko lang po, live ha, pero gusto nyo sulatan nyo, pag-usapan natin. Maboring sana. Ayan na isa. No judgment, one day judgment only. So, nung pinapaluhod kami, grade 1, pinapaluhod kami. Sabi ko, teka, hindi naman ito yung ginagawa namin sa Sunday school Tapos tinanong ako nung isang teacher, Joshua, bakit hindi ka lumuluhod? Sabi ko, ma'am, ano po kami, Christian? Ay, kahit na si Jesus yan Ayan na nakikita mo, nagdudugo yung niya. Si Jesus Christ yan. Lumuhod ka sa harap niya. Ano po kasi, tatay ko po, pastor. Ha? Bakit sa Catholic school ka? Siyempre, hindi ko naman explain ng grade 1 lang. Alam mo, kasi po, alam niyo po ba? Hindi na ako explain. So, madalit sa akin, sumabit ako. Hindi ako sumunod Tanda ako, nagpunta yung nanay ko sa school. Kausap kami. Sabi, ma'am, kasi po ganito, pastor po kami, tapos hindi po kami, we're not practicing your religion. Andito lang kami kasi malapit lang sa bahay, kasi wala pang Christian school nun Kaya praise the Lord, meron tayong JCA, Christian Academy. Palakpakan naman natin si Ma'am Cynthia, yung ating principal, the best principal ever. Grabe, ilang years na tayo? 28 years! Tapos alam mo, saan yung taga-JCA? JCA, taas ang kamay. Free lunch, 4 lang. 30 kami nun dami pala. Yes, okay. Kaya maganda, Christian school Iba yung values talaga. So anyway, nagpunta nanay ko, sabi, bakit so, hindi ko kami pwede dito. Kasi kilala niya yung principal Sabi, kasi abide, di pa? Okay. You have to abide sa rules dito. Hindi nga po kami nagaganyan-ganyan. Tapos alam nyo, pinatawag principal. Patawag lahat ng mga born again. Tanda ko nun, grade 1 ako. Di lahat kami mga born again. Doon ko nakilala yung mga ibang mga anak ng pastor. Di, may grupo na kami, siguro mga 5 kami. O sige, ganito na lang. Pagdating ng homily, lumabas kayo. Ako, yes. Siyempre, lalabas Ayoko naman lumuhod doon, maglalakad doon, tapos saan rebulto. Yung 4, sabi, bakit po ganyan? Alam nyo kung kanino sila nagalit? Sa akin. Ikaw kasi, report ka luluhod ka lang naman. Sabi ko, mga anak nga tayo ng pastor kasi. Nasisi pa ako, pambira naman tong. Pero mga kaibigan ko tong 4 na to, pastor na rin sila ngayon. Nakita niyo doon, yung diferensya ng religion sa relationship. Religion, ang dami mo pang gagawin. Ang dami mo pang hocus-pocus. You have to stand your ground. You have to be strong in your daily living. Kilala mo na si Jesus na namatay sa iyo. Hindi naman sinabing, pag namatay ako, gawan mo ako ng rebulto, doon mo ako sambahin. May sinabi ba si Lord nun? Ano lang sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they've done. Hanggang sa huli. Yun ang sinabi niya, yun ang bilin sa atin. Hindi naman sa cross na, when I die, please make an ornament with a person who has a beard. Sinabi niya, hindi ganun. It is finished.
Sa madalit sabi, tinanggal ako dun sa Catholic school. Okay, anyway. Umalis na lang kami dun. Ito yung sinasabi ni Jesus, we cannot compromise kung anong meron ka na ngayon. Strength in daily living, be strong. Kilala mo na si Jesus. Sino dito yung nag-baptism kahapon? Taas ang kamay. Taas ang kamay, be proud. Isa lang, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7, nag-baptism, 8, 9. Wow, ang dami. Ngayong alam niyo yung katotohanan, mga kapatid. Do not compromise to the world. Ito yung battle cry natin. Keep on walking, keep on praying, keep on watching with God's strength. Lakasan mo ang loob mo, tibayan mo ang loob mo, na si Jesus lang ang Panginoon mo. At wala nang iba. Hindi nakasama yung krus. Nakuha nyo? Huwag nyo nasama yung krus. Ang krus ay isang alaala na ang Panginoon, si Jesus Christ ay pinako dyan. At I'm sure hindi niya nagustuhan yun. Sa tingin nyo, ang saya ni Jesus, ay, pako nyo na ako. Pako nyo, tapos pinaglalabanan pa kung sa gilid inano yung pako o sa harap. Ang sakit pa rin nun. Kahit saan ka pinako, masakit pa rin yun. Ngayon, pag-aawain nyo pa kung ano yung tsura ng crown, tapos ano yung tsura ng pako, kung ilan pinako, kung saan pinako ka pa rin eh. Mahila ka lang yung ipin mo ng konti, iiyak-iyak ka na dyan. Lumagpas lang yung ingrown mo, iiyak ka na dyan. Paano pa yung pinako ka? Paano pa yung hinagupit ka sa likod? Paano yung diyan ka nilagay sa krus? Kaya alam nyo, tibayan natin ang relationship kay Jesus. Ito yung pinapaalala sa atin every Holy Week. Pero yung relasyon natin, yun ang huwag natin kakalimutan. Yung ginawa ni Jesus, humility, love, suffering for you. He suffered for you. He died for you. He cried for you na may dugo. And everything on the cross was for us. Just for you to be free. Jesus loves you. Sabi mo sa tabi mo, Jesus loves you. Amen. For the message of the cross, 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pakinggan niyo to. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. Can you say the power of God? The power of God. Do you want the power of God? The power of God that will save you, that will give you strength even if you're down. Alam nyo, ang panalangin, connection kay Lord. Alam niyo yung kaya yung down na down ako noon, andun ako sa war room ko, pinanalangin ko lang kay Lord, Lord, let your will be done. That's it. And then I was thinking, I was meditating, sabi ko, Lord, hindi ako makakonsentrate yung sa i-share ko ng Sunday kasi ang daming umiikot sa ulo ko. So sinabi ko lang, Lord, let your will be done. Tapos huminga ako, Lord, let your will be done. Let your will be done. Hinayaan ko si Lord ang kumilos sa oras na yon. It's not about me. It's not about that wooden cross. It's about the man who was born here, virgin birth. And that birth you cannot explain. It's about the man who's been a carpenter, who's been building lives
And it's about the man who was once crucified on this wooden cross. Blameless, sinless. You think karapat-dapat mamatay si Jesus? You think karapat-dapat si Jesus na mapako sa krus para lang sa'yo? Do you think you're worthy? Do you think you're worthy na mamatay si Jesus para sa'yo? Or tamang abang ka na lang ng sinakulo, tapos iintindihin mo na lang ulit? You decide today if you'll be giving God the glory or not. You think what Jesus did on the cross was easy? Tapos yung mga burdens natin, we cannot compare what happened to Jesus because Jesus is Jesus. Pero He gave us the best example of love, which is His life. And the tomb was rolled, and the angels declared, Jesus is no longer here. He is alive. Thank you, Jesus. So what the enemy meant for defeat, God turned it into victory. Because of the cross, I walk in God's power and a new life in Christ. Can you say that with me? Because of the cross, I walk in God's power and a new life in Christ. Mga kapatid, itong kahoy na to, ginamit ito. Ginamit. Sabihin nyo, ginamit. Ginamit ng ito sa crucifixion ni Jesus. Pero ang kapangyarihan ay wala sa krus. Dumaan lang. Kasi nung minsan, nung isang araw ng Friday, merong taong sumabit dito. It may be a harsh word, sumabit, pero totoo. Kasi hindi lang naman siya tumayo dun eh. Lapnos ang likod. Lapnos ang gilid. Lapnos ang muka. Kita yung balat. May pako sa kamay at sa paa. At may korona ng tinik sa ulo. Yung isang Friday na yon, someone, and one time only, He died for you and for me. Do you appreciate Jesus Christ? Ngayon, Jesus wants us to give back the glory to Him. That's what He wants. Live your life glorious to the Father. Live your life for His glory alone. No judgment here sa church. No hurt. The only judgment is that one day we will see Him again. And He will ask you, anak, kamusta ka? Now, if that day comes, what will you say to Jesus? Anak, kamusta ka? Papakita ko yung kamay ko. Kamusta ka? Anong pinagagawa mo dito sa mundo? What will you tell Jesus? Good works won't save us. It's the relationship that counts. It's your relationship between the Lord. Minsan, hirap pa rin intindihin eh. Bakit may relasyon naman ako sa Panginoon eh? Ba't ganyan pa rin buhay mo? May relasyon ako sa Panginoon, nagdadasal ako sa'yo. Good! Ba't magmura ka start to finish? May relasyon ako sa Panginoon. Bakit
mo nauubos sa business mo. May relasyon ako sa Panginoon. Blessing naman sa Panginoon to yung relasyon. Prayer to for the food, di ka nga makapanalangin. Ngayon, I'm judging. Sorry. Pero that one day, what will you tell Jesus about your life? Will you just give Him the cross? Lord, lagi kong dala yung cross mo. Hindi ko kailangan yung cross yan. One time nga, ayoko nakabalikan yan eh. Now, Jesus is talking to us. Sa Bible, He's talking to us. Now, one day, I will return. One day, everything will be okay. One day, I will come back, but I will judge you. Listen again. One day, I will return, but I will judge you. One time only. And it's a surprise. No one knows, even the Father. No one knows what the time. No one knows when it is. Only the Father knows. One time, I will return and judge you. So habang wala pa yung one time na yon, dito pa tayo sa present time. Prepare for your future. At this point, the past is past. Yaman mo na, sabi ko sa inyo, yung mga nakapaligid na sa'yo yan eh. Papatulan mo pa ba? Huwag mo nang patulan. Palitan mo ng pag-ibig. Now, it's your situation, not mine. May iba-iba tayong sitwasyon. Pero ang kapalit dapat ay pag-ibig na galing sa Diyos. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, wonderful love. Let's all stand.